Okay, magandang araw po mga kanumero, especially po sa mga incoming grade 8 natin dyan, sa mag-grade 8 po, para po sa ulan yung topic ngayon sa mathematics ngayong grade 8. So, ang topic is about the measure of central tendency. So, ang measure of central tendency is hinahanap muna yung mean, median, at saka yung mode. Pero ngayon, focus muna tayo sa ungroup data. So when we say ungroup data, ito yung mga data na medyo konti lang. Kasi pag group, marami ng data ang binibigay. So mga at least mga 30 na, 50, 40, group data na yon. So sa ngayon, pag ganito lang yung given, that is ungroup. So magpo-focus po muna tayo ngayon sa mean. Mean of the central tendency. Actually, pag sabing mean, parang that is equivalent to the word average. So, mas sikat siya sa word na average. So, pag hinanap yung mean, just solve for the average. So, for example, this is our score. So, hahanapin natin yung mean. So, i-add lang natin. So, 81 plus 85 plus 79 plus 86, 85, 88, and then 84. Okay, plus lang 1 plus 5 is 6, plus 9 is 15, plus 6 is 21, plus 5 is 26, plus 8 is 34, plus 4 is 38. So, 8 carry 3. So, ilan yung 8 para mas madali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 48. Plus 3, 51. Plus 7 is 58. So, 588. And then after that, 588 divided by n, the number of scores. So we have how many? N. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So i-divide lang natin sa 7. So 58 divided by 7, that is 8. So 8 times 7 is 56. So 8 minus 6 is 2. Bring down 8. 28 divided 7 is 4. So sakto. So our mean or the average is 84. So that is the mean of the given score. Dumako naman po tayo sa mode at median or the median and mode of the central tendency. So given the set of score again, so hanapin natin yung median and mode. So sa median mode muna tayo. Actually, ang technique lang naman sa median is i-rearrange mo lang yung score from lowest to highest. So, ang pinaka-lowest dito is 81. Ang susunod is 84. And then we have 85. And then another 85. And then we have 86. Ah, may 79 pala. Okay, so 79, 81, 84, 85, 85. Susunod is 86. And then 88. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and okay. So, ngayon, ang gagawin lang po, pag na-arrange nyo na from lowest to highest, kukunin nyo lang po yung gitna. So, ito, magka-partner, ito. So, ibig sabihin, yung magiging median natin is 85. So, that is the median. Halimbawa, kung nagkataon na merong number dito, meron pa susunod. Sabihin natin, merong 78. So, ano yung magiging median? So, again, kung i-pair natin, ito, magkakaroon ng dalawang number. So, pag nagkataon na meron dalawang number na nasa gitna, kunin mo yung average nito. Anong nasa gitna ng 84 at 85? So, ang magiging sagot is 84.5. So, yan yung magiging median kung nagkataon na dalawa yung number. Pero pag isa lang naman, tulad ng given natin, kasi 7 to, kaya may isang nasa gitna lang, yun yung magiging median. So, yan po pagdating sa median. So, paano naman mahahanap kung ang tanong is find the mode? So, ang definition ng mode is the most frequent score. Most frequent or most common. Ano yung common na score? Yung pinakamarami na parehas ang score. So, titingnan mo lang yung data. Based from the data, meron tayong dalawang 85. So, automatically, our mode is
85. Kasi saya yung pinaka-common or mas frequent na score. Kung nagkataon walang naulit na score, so that is the time na no mode siya. Wala siyang mode. Okay? And then another additional na na topic sa mode is, halimbawa nagkataon meron ditong 84. So, dinagdagan ng 84. So, meron tayong dalawang mode, which is 85 and 84. So, ang tawag na sa kanya is bimodal. Yan, pag nagkataon na merong na may dalawang common. So, 85 and 84, para sa dalawa sila na merong 84. Pero kung halimbawa naman nagkataon, apat yung 85, tatlo lang yung 84. So, yung pinakamarami yung 85, that is the mode. So, dun lang po. Titingnan lang natin yung mga score, makukuha na natin yung mode.